May mga pangarap na hindi agad natutupad. May mga lingkod bayan na inabot ng maraming taon ng paghihintay, pagtitiis at patuloy na paglilingkod. Umaasang darating din ang pagkakataong makamit ang maging regular o ma-promote. Marami ang mga tahimik na naghihintay, patuloy na ginagampanan ng kanilang tungkulin, umaasang balang araw ay magbubukas din ang pagkakataon para sa mas matatag na kabuhayan. Sa likod ng kanilang pagtitiis ay ang patuloy na panalangin na mabigyan ng pagkakataong umangat ang kanilang buhay at masiguro ang kinabukasan ng kanilang mga pamilya. 30 taon nang nagsisilbi si Arlan Ligayo sa Pangasinan Provincial Hospital. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, nanatili siyang casual employee. Opo, kasi almost yearly nagsasubmit po ako ng mga application ko kasi qualified naman po ako for a certain position pero hindi naman po nagagrant sa akin. Basta maghintay ka, ganito, ganyan, disappointed nga po eh. Kasi sa tagal ko na rin na nag-work sa provincial government. Parang naalisan na ako ng pag-asa. Bilang isang solo parent, hindi lamang siyang umaasa, kundi pati ang 4 niyang anak. Mayroon akong 4 na anak, solo parent ako. Nang nawala yung aking asawa nung pagkatapos mga anak. Bago naging bahagi ng Pangasinan Dairy Farm, iba't ibang trabaho ang pinasok ni Ruel Antipuesto para lamang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Trabaho ko po dati, ma'am, bago po ako makapasok po dito sa Lawak Dairy Farm, ma'am. Isa po akong farmer, ma'am. Magsasaka po ako, ma'am. Tatanim ng mga palay, gulay, mais po, ma'am. Para makaraos sa araw-araw. At saka yung isang trabaho ko, ma'am, yung nagsisimilya po ako ng mga baka, kalabaw, kambing, baboy po, ma'am. Yun po yung isang trabaho ko para kumita ng pera, ma'am. Maabot ako ng mga iba't ibang bayan po, ma'am. Kung may mga customer na tatawag sa akin na magpapasimilya ng baka, pinupuntahan ko po, ma'am, kahit anong oras, kahit gabi. Hindi naman naging madali ang pagsisimulang muli ni Virginia de los Santos. Dahil matapos pumanaw ang kanyang asawa, kinailangan niyang maghanap ng trabaho upang maitaguyod ang kanyang 2 anak. 14 years na housewife. Tapos, na-widow. Dito, dati nagtatrabaho yung asawa ko. Tapos, namatay siya noong December 29. Kaya po ako napasok sa gobyerno. Walang choice. Bilang job order since 2021. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, hindi sila sumuko. At sa huli, dumating rin ang pagkakataong matagal na nilang pinakahihintay. Sa ilalim ng administrasyon ni Governor Ramon Monmon V. Gico III, maraming mga lingkod bayan ang nabigyan ng regular na trabaho at promosyon. Isang pagkakataong nagbago, hindi lamang ng kanilang kabuhayan, kundi pati ng kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Pagkatapos ng 30 taon ng paglilingkod, nagbunga rin ang paghihintay ni Arlan. Ang promosyong kanyang natanggap ay higit pa sa pagkilala sa kanyang serbisyo. Isa itong pagkakataon para sa mas maayos na kinabukasan ng kanyang mga anak. Maraming salamat po dahil nabigyan niyo kami, mga empleyado niyo sa provincial government, ng pagkakataon at pag-asa na kahit sa tagal na namin nagsisilbi ay nakita niyo ang aming kalagayan at naiintindihan niyo yung aming pinagdaraanan na hirap, saka yung mga pangarap namin po na lumago. At saka nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil dumating po kayo as governor ng Pangasinan. Maraming salamat po at God bless po. Noong 2022, naging job order si Ruel sa Pangasinan Dairy Farm. Ngayong taon, naging permanente na siya sa kanyang trabaho. Naging isa akong permanent, tong taon lang to, ma'am, tong February. Na-promote po ako, ma'am, bilang isang farm worker 1. Masaya po ako, ma'am, na naging isang permanent kasi wala na akong alalahanin, ma'am, na maghahanap ng mga trabaho na iba't iba kasi meron akong permanenteng trabaho, ma'am, para may pambuhay sa pamilya ko, ma'am. Sa ngayon, secured na po yung trabaho ko, ma'am. Hindi ko na problema, ma'am, yung kita ko sa pera kasi meron na akong kada buwan na sahod.
para may pampaaral sa mga anak, pambili ng pang-araw-araw po, ma'am. Proud na proud po ako dito sa trabaho ko dito sa Lawak. Sa ating mahal na Gobernador, Ramon Monmon Gico III, maraming salamat po sa trabaho pinagkaloob ninyo po sa amin. Amin pong pagbubutihin ang aming pagkatrabaho. Para naman kay Virginia, ang promotion ay hindi lamang pagkilala sa kanyang sipag at dedikasyon. Isa rin itong pagkakataong maibigay ang mas magandang buhay sa kanyang mga anak. Masaya po kasi kailangan namin, especially sa akin na single parent. Mas nakakapag-provide na ngayon. Nung na-promote po, syempre. 2 po. Yung mga anak ko. Ang masaya kasi nung nag-a-apply pa lang ako, sinasabi ko na sa kanila na ipagdasal nila. Mas fair kasi ngayon eh. Kung deserve mo talaga, nakukuha mo talaga yung position. To our Governor Ramon Gico, maraming salamat po sa opportunity. Lalo na po sa promotion. Malaking tulong po sa pamilya. 3 magkaibang kwento, 3 lingkod bayan na matagal na naghintay, at 3 pamilyang nabigyan ng panibagong pagkakataon. Sa Pangasinan, ang pagbibigay ng regular na trabaho at promosyon sa mga kwalipikadong empleyado ay hindi lamang pagkilala sa kanilang serbisyo. Ito ay pamumuhunan sa mas maayos na kinabukasan ng mga pamilyang umaasa sa kanila. Sa bawat regular na trabaho, sa bawat promosyon, mas maraming pangarap ang nabibigyan ng pagkakataon. Patunay na ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa mga proyekto, kundi sa mga buhay na nababago. Basta Pangasinan, ang galing.